Hello there! It's the Updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin natin ang ating pinakaiintay na Jujutsu Kaisen Chapter 189, ang ikaapat na chapter at ang continuation ng napakatinding laban sa gitna ni Kinji Hakari at ni Kashimo Hajime. Sa chapter na ito ay magkakaroon tayo ng roller coaster of science to the point na maging si Gege Akutami na author ng Jujutsu Kaisen ay napilitang kumuha ng science advisor para lamang maging accurate at realistic ang mga pangyayari sa chapter na ito. And one more thing, nagkaroon ng napakalaking pagbabago sa environment na kanilang pinaglalabanan. Dahil alam ko hindi din kayo makapaghintay, ay hindi na natin patatagalin at sisimulan na natin agad ang talakayan. Konting recap mula sa chapter 188 ay tinamaan na nga ng lightning return stroke ang kaliwang bahagi ng tiyan ni Hakari na nagdulot ng pagkawasak ng parteng ito ng kanyang katawan to the point na naka-expose na ang kanyang ribcage at nahulog na ang iba niyang mga organs na nakalocate sa parteng ito. Subalit sa kabila ng napakalital na damage na naidulot ng ataking ito ni Kashimo Hajime ay nakapag-deploy pa rin si Hakari ng kanyang domain expansion na siya namang talagang itinagulat ni Kashimo Hajime. Proceeding with the chapter at hand, makikita natin agad sa unang panel si Hakari na nakabend slightly to the left dahil nga sa wasak na ang kanyang kaliwang tiyan at damaged na din ang kanyang ribcage na nagdi-disorient ng balance ng kanyang katawan at nag-aalis ng support sa kanyang left side. Nagkalat na din ang dugo sa bibig nitong si Kinji Hakari. Subalit kung papansinin natin ang kanyang paligid, ay makikita nating nagkalat na nga ang mga door shutters na lumalabas lamang kapag nade-deploy niya na ang kanyang domain, na nangangahulugang na i-deploy na naman nga niya ang kanyang restless gambler sa kabila ng napakalalang sitwasyon na kanyang kinakaharap ngayon. Makikita naman natin si Kashimo Hajime na napaka-chill lamang dahil nga confident na siya na hindi na muling makakahit ng panibagong jackpot si Hakari at mahihil ang kanyang wasak na katawan. Sinabi niya kay Hakari na wala nang kwenta ang kanyang pag-resist at dapat na lamang siyang mag-collapse at mamatay na magtatapos ng kanilang pagtutuos. Napaka-confident na ni Kashimo Hajime na dito na magtatapos ang kanilang laban dahil sa kanyang isip ay alam niyang hindi na muling makakahit ng panibagong jackpot si Hakari dahil nga hindi na siya uling makapasok ng increased probability mode dahil nga ang huli niyang nakuhang number sa kanyang latest jackpot ay even number na 6, meaning ang mapapasok niyang mode ay ang faster spins na hindi nag-e-ensure ng isang jackpot at may mataas na posibilidad na pumasok pabalik ng normal phase. Subalit, dahil nga hindi na ito increased probability mode, ay hindi natataas ang kanyang probability na makahit ng panibagong jackpot. Bagkus ay babalik ito sa probability na 1 out of 239. Kaya naman sigurado ni Kashimo Hajime na hindi ito basta-basta makakahit agad ng jackpot at maaaring bumalik lamang ito sa normal phase. Na siya namang magtatapos na ng buhay ni Hakari dahil nga hindi niya na mahihil ang kanyang napakasirang katawan. Subalit nagulat na lamang itong si Kashimo Hajime nang makahit na naman ng panibagong jackpot itong si Hakari habang lumalabas ang triple number 2. Gulat na naman itong si Kashimo Hajime at hindi siya makapaniwala sa sudden jackpot na ito na nakuha ni Hakari. Dito ay napagtantunan ni Kashimo Hajime na tunay ngang napakaswerte nitong si Hakari Kinji. Habang siya ay nakatitig sa katawan ni Hakari na unti-unting nagre-recover at nag-heal. Sa parteng ito ay masasabi nating maaari ngang napakaswerte lamang ni Kinji Hakari, subalit may posibilidad din na isa ito sa hidden properties ng kanyang teknik na hindi pa rin niya na i-reveal. Maaring sa bawat jackpot number na kanyang nakukuha ay may isang hidden prize to the point that each jackpot number ay magbibigay sa kanya ng unique abilities or enhancements. O maaari ngang isang sudden jackpot na hindi nila inaasahan. Dahil kung iisipin natin ay hindi pa nga ganun gaanong ine-explain ang mechanics at ang iba pang mga properties
ng domain expansion ni Hakari. Matapos ang full recovery ng left abdomen ni Hakari, ay sinabi naman niya kay Kashimo Hajime na well done at siya pa lamang ang nag-iisang nilalang na nakapag-push kay Kinji Hakari sa ganitong extent na kung saan ay napakaraming beses niya nang muntik mamatay sa isang araw lamang na nangangahulugang si Kashimo Hajime nga ang pinakamalakas na kalaban na kanyang nakaharap. At nangangahulugan din na marami na ding sorcerers na muntik siyang mapatay sa isang laban. Subalit sa laban nilang ito ni Kashimo Hajime ay ang pinakamadaming beses na muntik na siyang mapatay. Sinabi din niya na ang kanyang pag-iisip ngayon ay puno na ng ideas na nanggaling sa manga na dulot ng isang otaku na foreigner na maaring ito nga ay si Charles dahil wala pa namang kahit na sinong otaku foreigner na nai-introduce sa Jujutsu Kaisen series maliban sa kanya. At tinanong niya din si Kashimo Hajime kung gusto ba nito ng mga manga na sinagot naman ni Kashimo Hajime ng hindi. Dahil nga kung matatandaan naman natin ay wala namang kahit na anong manga 400 years ago. Matapos ang pag-uusap na ito ay sinabi ni Kinji Hakari na may naisip na siyang plano sa kung paano ihahandle ang electricity na curse technique ni Kashimo Hajime. Sa pag-close ng kanyang barrier technique ay nakita ni Kashimo Hajime na sila ay nasa ibabaw na ng isang dagat. Dito ay na-realize na ni Kashimo Hajime na inililipat ni Kinji Hakari ang coordinates ng kanyang barrier technique dimension habang sila ay naglalaban. Inacknowledge din ni Kashimo Hajime ang decision making na ito ni Hakari dahil nga tama daw ang kanyang desisyon na ilure si Kashimo Hajime sa isang body of water. Dahil nga naman considering na ang body of water ay isang napakalakas na electric conductor at ang kanyang curse technique naman ay nagko-contain ng electricity properties. Kung ipagpapatuloy niya ang paggamit ng kanyang curse technique, ay ma-expose ang kanyang cursed energy sa tubig na ito. At habang na-expose ang kanyang cursed energy na may properties ng electricity, ay mauubos ang kanyang cursed energy dahil magkakalat ang kanyang discharge sa buong dagat. Hanggang sa dumating sa point na maubos na ang lahat ng kanyang cursed energy sa pagkalat nito sa napakalawak na dagat na kanyang binagsakan. Subalit maiiwasan niya ang pangyayaring ito kung ititigil niya ang paggamit ng kanyang curse technique. Kaya naman kampante pa rin siya dahil alam niyang mayroon pa naman siyang second choice. At dito na rin na-reveal na ang colony ng Tokyo No. 2 ay isang ocean barrier. At dahil dito ay nagsilabasa na nga ang mga cursed spirits mula sa ilalim ng tubig na siya namang tinungtungan ni Kashimo Hajime upang makaiwas na ma-expose sa tubig. At para na rin patuloy pa rin niyang magamit ang kanyang curse technique. Subalit, upang mapigilan si Kashimo Hajime sa pag-iwas at sa pagbalik sa lupa, ay inatake ni Kinji Hakari ang mga nakalutang na cursed spirits upang wala nang matungtungan itong si Kashimo Hajime. Kasabay ng isang atake kay Kashimo Hajime na nagpalipad sa kanya papunta sa tubig. Sa paglapat ni Kashimo Hajime sa tubig ay agad na nagkalat ang kanyang discharge. Maaring itanong nyo kung bakit hindi na lang agad itinurn off ni Kashimo Hajime ang kanyang curse technique bago tumama sa dagat upang mapigilan ang pagkalat ng kanyang cursed energy. Ang dahilan ay hindi niya kayang i-take o i-receive ang atake ni Kinji Hakari na reinforced with infinite cursed energy nang hindi nire-reinforce ng cursed energy din ang kanyang katawan. Dahil kung tatanggapin niya ito, nang gamit lamang ang kanyang normal na physical capacities ay maaring mamatay siya sa isang simpleng sipa lamang. Sumunod na panel ay makikita natin si Kinji Hakari na nakalutang sa ibabaw ng dagat sa pamamagitan ng paghawak sa isang lumilipad na cursed spirit. Habang ang cursed spirit na ito ay hirap na hirap sa bigat na kanyang binubuhat. Dito ay nag-obserba muna si Kinji Hakari habang tinitingnan ang mga naglulutangan na isda dahil nga sila ay namamatay sa electric current na ine-emit mula kay Kashimo Hajime. Pinaplano nga dito ni Kinji Hakari na ubusin ang lahat ng cursed energy ni Kashimo Hajime
sa pagpapakalat ng kanyang electricity sa napakalawak na dagat, habang si Kashimo Hajime ay lumulubog sa ilalim nito. Isang hindi inaasahang pangyayari, habang si Kinji Hakari ay nakaobserba mula sa itaas, bigla na lamang siyang nakaamoy ng isang bagay na nagdulot ng dahilan kung bakit na-turn off ang kanyang senses. Hindi na siya makahinga at hindi na din siya makakita, na nagdulot ng kanyang pagbagsak papunta sa dagat. Sa dagat na ito ay nag-aantay si Kashimo Hajime na agaran palang nakagawa ng isang plano matapos niyang mahulog sa patibong ni Kinji Hakari. Gamit ang kanyang electric properties ng curse technique ay nag-perform siya ng electrolysis sa dagat na ito, na nag-create naman ng chlorine gas na isang napakalital na poison para sa mga tao. Ang chlorine gas na ito ay na-inhale ni Kinji Hakari na nagdulot sa kanya ng isang napakalakas na effect na siguradong papatay sa isang normal na tao. Dito ay nagkaroon na naman ng napakalaking revelation sa kung paano mapapatumba ang isang sorcerer na gumagamit ng reverse curse technique. Sinabi dito na maliban sa pagwasak ng kanilang mga ulo, ay pwede rin gamitin ang poison o ang paglason sa kanila. Dahil kumpara sa pagre-regenerate ng isang nasira o naputol na katawan ng isang reverse curse technique user, ay nangangailangan ng mas advanced na reverse curse technique upang mapigilan o mahanap ang source ng isang lason. Habang nakatingin kay Kinji Hakari, ay iniisip ni Kashimo Hajime na hindi na nga kayang i-take ng reverse curse technique ni Hakari ang kanyang ginawang atake, habang binibilang din ang 4 minutes and 11 seconds ng immortality state ni Hakari. Imbis na atakihin si Hakari, ay inobserbahan niya muna ito within a close distance, habang sinasabi na it was fun at nag-enjoy siya sa kanilang napakahabang laban. Mapapansin natin dito na parang pinag-eeksperimentohan ni Kashimo Hajime ang reverse curse technique ni Kinji Hakari sa pag-attempt ng pagwasak ng kanyang ulo at sa paglason sa kanya. Habang nakatingin si Kashimo Hajime sa unti-unting lumulubog na katawan ni Kinji Hakari, ay bigla na lamang mumulat ang mata nito habang ine-exhale na naman ang lason palabas ng kanyang ilong. Nagulat na naman ng sobra itong si Kashimo Hajime habang siya ay inilolontya ng isang napakalakas na suntok ni Kinji Hakari. Nagsimula na namang mamangha at magtaka si Kashimo Hajime dahil nga naman ang reverse curse technique ni Kinji Hakari ay fully automatic, kaya hindi siya makapaniwala ang reverse curse technique na ito na fully automatic ni Kinji Hakari ay isang advanced na reverse curse technique na kaya nitong i-identify ang mga poison sa loob ng katawan ni Kinji Hakari kahit na siya ay unconscious pa. Nasabi dito ni Kinji Hakari na tumaas na ang temperatura ng tubig sa dagat nang dahil sa cursed energy discharge ni Kashimo Hajime. At isa na namang napakalaking sagot sa ating katanungan tungkol sa domain expansion ni Kinji Hakari ay hindi nga pala niya pwedeng i-deploy ang kanyang domain expansion hanggat siya ay nasa loob pa ng 4 minutes and 11 seconds na immortality state. Dahil nga naman, kung maaari niyang i-deploy ang kanyang domain expansion habang siya ay nasa immortality state, ay maaari niyang ispam na lamang ang paggamit ng domain expansion at hindi na siya mapapatay dahil maging sa pag-spin niya na pagkuha ng jackpot ay immortal na siya. Maaring isa tong equilibrium effect upang ma-maintain ang balance ng mga curse technique at domain expansion sa Jujutsu Kaisen. Nasabi din dito na mukhang hindi sigurado si Kinji Hakari na kaya niyang i-deploy ang kanyang domain expansion sa ilalim ng tubig dahil nga sa napakataas na temperatura nito at dahil na din sa nagko-contain ito ng electric current. Sa puntong ito ay mayroon na lamang 5 segundo ang immortality state ni Kinji Hakari, kaya naman siya ay nag-iisip kung babalik na ba muna siya sa surface of land o ipagpapatuloy ang pag-atake kay Kashimo Hajime, na siya namang pinagdesisyonan agad ni Kinji Hakari at ipinagpatuloy niya ang pag-atake kay Kashimo Hajime sa ilalim ng tubig. Makikita natin sa panels na ito
na napaka-realistic nga maging ng mga dialogue. Dahil kung papansinin natin, ang let's go na sinasabi ni Kinji Hakari ay naging ble blue blue dahil nga nasa ilalim sila ng tubig at talaga namang madidisorient ang kanilang mga sinasabi na nagpapakita lamang kung gaano ka-realistic at kung gaano ka-accurate ang gustong mangyari ni Gege Akutami sa series na ito. Nag-retaliate naman ngayon si Kashimo Hajime at hinawakan ang braso ni Hakari Kinji habang sinasabing hell yeah or blue blue baba. Matapos yon ay nagkaroon ng isang napakalaking pagsabog to the point na maging ang port na pinaglalagyan ng mga shipping containers ay nagmukhang isang napakaliit na lugar lamang. Maaring masabi nating isa itong massive na curse technique attack or isang maximum curse technique ni Kashimo Hajime. Subalit, sa paulit-ulit na pagbasa ng chapter na ito, ay napansin kong ang paggamit ng electrolysis ay nagdudulot ng hydrogen gas, which is isang napaka-flammable na element. At dahil nga, sa napakaraming inirelease na cursed energy or electric properties nitong si Kashimo Hajime sa tubig ng dagat, ay nakapag-create ito ng napakadaming amount ng hydrogen gas na maaaring nagdulot ng isang napakalaking pagsabog na naaayon naman sa kanyang plano. Makikita din natin sa panel na ito na purposely ay nag-exert pa nga talaga siya ng electricity sa tubig. Ano na nga ba ang mangyayari ngayon kay Kinji Hakari? Inabot pa ba ng kanyang immortality state ang pagsabog na ito? Dahil kung hindi ay maaaring dito na siya mamatay. Dahil nga hindi niya na muling mahihil ang kanyang katawan na siguradong magte-take ng napakadaming damage dahil sa napakalakas na pagsabog na ito. Lalo pat ang nangyaring pagsabog ay point blank range dahil nga hawak-hawak siya ni Kashimo Hajime sa kanyang pag-launch ng attack. Sa bawat nagdadaan na chapter ay hindi nga natin malaman kung sino talaga ang mananalo sa laban na ito. Maaring si Kashimo Hajime o maaring si Hakari Kinji. Subalit sa pagtatapos ng chapter na ito ay napakalinaw kung sino ang nasa upper hand. Ipinapakita din dito kung gaano katalino si Kashimo Hajime na maging ang pag-manipulate ng mga elements na ito ay kayang-kaya niyang i-perform. Pinapakita din kung gaano ka-versatile ang paggamit niya ng kanyang curse technique na napakadaming applications ang kanyang ginagawa sa kanilang laban na ito ni Hakari Kinji. Kudos din kay Gege Akutami na napaka-effort sa paggawa ng series na ito. Na kumuha pa nga siya ng isang science advisor upang hindi magkaroon ng plot holes o pagkakamali sa chapter na ito. Yun lamang ang lahat para sa chapter 189 ng Jujutsu Kaisen. Kung nagustuhan mo ang videong ito, ay siguraduhin mo nang nakasubscribe, nakalike at naring mo na din ang bell button para palagi kang notified tuwing magkakaroon tayo ng panibagong latest chapter reviews. Ano na nga ba ang magiging resulta ng laban na ito ni Hakari Kinji at ni Kashimo Hajime ngayong umabot na ito ng ika-4 na chapter? Maaari bang sa pang-5 chapter ay magkaroon na ng konklusyon ng kanilang paglalaban? Sino na nga ba ang magwawagi sa kanilang dalawa? O maaring mag-iitong isang tablang laban kung saan ay walang mamamatay sa dalawang karakter na ito. Wala tayong magagawa kundi ang antayin na naman ang susunod na chapter na ire-release next week. Ang shoutout sessions ay ilalabas na natin sa outro. Muli, ito si Updated Weeb. I'll see you on the next one.